Samantalang Office of the Ombudsman isinusulong ang reforma at modernisasyon sa paglaban kontra korupsyon. Si Ombudsman Remulla naman aminadong nakamamatay ang korupsyon. At sa iba pang usapin, ito si Pasig City Mayor Vico Sotto naniniwalang may pag-asa pang masolusyonan itong problema sa kultura ng korupsyon sa ating bansa. Ang mga balitang yan ay tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Isinusulong ngayon ng Office of the Ombudsman ang sistematikong mga hakbang at reforma sa paglaban nito kontra korupsyon. Sa kinakarap na isyu at kontrobersiya ng bansa sa usapin ng katiwalian, ibinahagi ng Ombudsman Remulla ang planong mas paigtingin pa ang mga hakbang nitong ginagawa. Aminado kasi siya na ang isyu ng korupsyon ay hindi may tatangging literal na nakamamatay. Ito'y kasabay sa nagpapatuloy pa rin kaliwat ka ng investigasyon sa manuwalyang flood control projects ng pamahalaan kung saan naisiwalat ang korupsyon ng mga opisyal, kontratista at iba pang sangkot sa mga proyektong makatutulong sana lalo na sa oras ng kalamidad. Public anger, public vigilance, and public courage. The people saw the truth that we in government can never deny again. Corruption kills. Not metaphorically, but literally. It likewise kills the belief that government can protect its own people. And in that painful moment, the nation asked a question that brought us here. How do we make sure that this never happens again? Kung kaya't dahil rito, inilahad ni Ombudsman Boying Remulla ang ilan sa kanilang mga estratehiyang nais makumpleto sa susunod na taong 2026. Una ay ang modernisasyon o digitalization ng tanggapan para gawing integrated ang mga sistema kasama pati paggamit ng teknolohiya ng AI o Artificial Intelligence. The first step is digitalization, real end-to-end modernization. Corruption thrives where data is weak and paper trails disappear. That's why we are building a fully digital ombudsman, integrated talent systems, digital forensics, tamper-proof records, AI-supported verification, and secure investigative workflows. After all, a digital state should be a cleaner state. Nais din ni Ombudsman Boying Remulla na paigtingin ang pagpapatupad ng transparency ng sa gayon ay magkatuwang nasyon at gobyerno sa laban kontra korupsyon. So our message is simple. The public will see the evidence and public must also share their evidence. This is not government versus corruption. This is government and citizens fighting corruption together. Sa naganap na 2025 National Anti-Corruption Summit ngayong araw, isa sa mga naging tagapagsalita ay ang alkalde ng lungsod ng Pasig. Aminado si Pasig City Mayor Vico Sotto na ang korupsyon sa bansa ay tila naging kultura na ng karamihan. Subalit, naniniwala siyang sa kabila nito'y may pag-asa pa rin para masolusyonan ang problema. Lahat ng malaki na nakikita natin, whether good or bad, always starts small. Yung billion-billion nakawan, yung billion-billion kickback, billion-billion ghost project, hindi naman nagsimula yan ng billion kaagad. Simula yan sa maliit lamang. And that's, I don't know if ironically or what, but that's also where I draw hope. Kasi kung ang problema natin ay apektado tayo lahat tayo kahit papano may na-contribute dito sa problema nating malakihan, ang ibig lang din sabihin nun, ang solusyon nasa ating lahat din. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.